morning guys, and good morning guys, and welcome back to my channel. So kung mapapansin nyo, medyo mahina audio natin ngayon and more on the with noise kasi nasira yung ating mic. So ipapakayos pa natin siya sa memory PH, babalik natin doon. So ngayong umaga may gagawin tayo. Alright, so magre-review tayo ngayong umaga ng isang motor from Rusi. Ayan, so shoutout kay Marquita Moto kasi ipapa-review niya sa atin yung kanyang bagong motor ngayon. Yung nga yung Rusi RFI 175. Alright, what is up guys? Ito na nga, andito na tayo ngayon. So katabi na natin ngayon yung Rusi RFI 175, yung ating i-review today. So ngayon, kung makikita nyo guys, yung harapan niya kamukha siya ng ATV, Honda ATV. Alright, then yung likod niya naman mukha siyang NMAX. Tinignan mo yung likod niya, mukha siyang NMAX. So ang kinagandaan dito guys, meron siyang combination ng analog tsaka ng digital. Ayan. So mapapansin nyo, ito analog na yung dalawang magkabilaan, pero yung gitna nya is digital na siya. So ito guys, keyless na rin siya, so makikita nyo wala na siyang susi. Ayan na siya. So pag i-on mo siya, ito lang, press mo lang to, tapos pihit mo lang siya. Makikita nyo naka-on na yan. Alright. So ngayon pag i-on mo siya, ganun pa rin, hawak dito sa rear brake, then start. So ayan, naka-start na siya. So meron din siyang function dito na isang kill switch. So halimbawa, siyang patayin, pwede nyo siyang i-press dito. Ayan, so patayin na siya. Kung gusto naman natin siyang i-on ulit, babalik lang natin, press dito, then on. Ngayon ito kasi meron na rin siya dito sa side stand nya. Meron siyang side stand kill switch. So pagka binaba mo to, automatic mamamatay din yung makina niya. So dito, kung mapapansin nyo, meron tayo dito dalawang switch, yung for seat and tsaka fuel. So ang gagawin lang natin, ganun ulit, press natin siya para bumubuksan natin yung seat tsaka fuel. Tutok lang natin dito yung parang ito yung mahaba na to. So ipipress lang natin to, right? Yan. So bukas na yung ating upuan. Makikita nyo dito guys, yung compartment niya, hindi dito kasi yung helmet. So more on mga luggage natin, kung ano mga gamit natin pwede dito. So maglalagay na lang tayo ng box para mas marami tayong ilagay. And then, fuel. So ang fuel natin nandito. So isi-switch mo lang siya. Yan. Then, pihitin mo na lang para mabuksan. So yung natin guys, yung fuel tank pala nito is almost 9.5 liters. So pwede mo na siyang ibiyahe ng malayuan. Yung gulong niya guys, ito, sakin na 170 over 30. Ito naman sa front, 110 over 70. Tapos ang kinagandaan pa dito sa kanya is tubeless na siya. So yan, nakita nyo to, combi brake. Ayan. Sinabi kasing combi brake guys, pag nag-brake ka sa likod, automatic magbe-brake din yung harap, pero 30%, kumbaga 70% sa likod, 30% sa harap. So yung upuan naman guys, 760mm siya. Ano ba, sa isang kagaya ko, ang height ko lang is 5'5", medyo tingkayad ako dito. Although yung shock naman niya, na-adjust naman siya, so pwede siyang mapalambutan para pag umupo ka, medyo bababa. Siya advisable sa mga below 5 feet or 5 feet, ganon. Kasi masyadong malaki na to. Although may mga rider naman na kayang-kaya kahit mga big bikes naman eh. Yung ano nga pala niya guys, no, yung headlight niya, ayan.
LED na siya. Alright, so papakita ko sa inyo So yung headlight niya pala guys, kasabay siya pag in-on mo yung makina. So ano ba, okay, naka-on na siya. Ang may ilaw lang yung park light. Okay? So para mapailaw natin yung headlight, kailangan natin i-on yung makina. Ayan. So makikita nyo, saka lang siya umilaw. So ganun din, may low and high din siya. Ayan. So ito yung para sa high. Yung pangalawang ilaw na to. Ito yung sa low. So pagka in-on natin yung high niya, ayan siya, umilaw. Alright. Nandito yung mga ano yan, panel ito. Sa kusina, saka yung signal lights, meron din tayo. Ayan. Kung makapansin nyo, ayan, gumagana na siya. Ayan. Meron tayong passing light. Ito. Ayan. Ayan o. So ito pa rin ang ilaw yung high beam. Ayan o. Pag magpa-passing light tayo. Tapos ang isa pang feature na guys, ito. Isang USB port. Ayan o. Ayan. Okay. So para pagka naloba tayo sa biyahe or naloba tayo habang nagpumotor, pwede natin i-charge dito. Yun yung isang ginagandahan sa kanya. Tapos meron na rin pala siyang hazard light. So ito para naman to sa hazard light. Pansin nyo, ayun o, naka-hazard siya. Hindi ka na kailangan pakapit ng hazard light kasi meron na siya. So itong RFI 175 guys, ang Rusi, meron siyang 5 colors no, na available sa market. Meron siyang ito, kulay blue. Meron siyang matte black, may red, yellow, tsaka glossy gray. So kung gusto nyong mag-avail nito or bumili no, pwede kayong pumunta sa Pulang Lupa. Merong Rusi doon. Pwede nyo i-search sa Google or any other branch ng Rusi. Pwede kayo makapag-avail nito. Pag kinas nyo siya is 90,000. Then kapag nag-monthly kayo, magda-down muna kayo ng 10,000. Ayan, tapos 3,720 yung babayaran nyo monthly. Ano siya? 36 months, which is ano siya? 3 years yun. So 3 years yung siyang babayaran kapag kayo installment base guys. Ang isa pang maganda dito guys no, kasi yung 3,720 na mababawasan pa siya ng 300 pesos once na maaga kayo nagbayad or on time palagi. So yung 3,720 magiging 3,420 na lang siya. So ang laking bawas yun guys. Pwede nyo ng panggas yun. Habol ko lang guys no, yung engine pala nito is single cylinder. So papakita ko sa inyo guys no, kasi ito is nirebrand lang ni Rusi. Ang totoong brand niya ito. Dito siya makikita. Ito? Yan. So ito siya, Longia. So yan talaga yung brand, ano niya, so, yun talaga yung brand niya. Alright. So yun lang guys. Kung may tanong kayo, ayan, comment nyo na lang sa baba. Tatry natin i-test drive siya no, kung kamusta yung feeling pagka nira-ride or nakasakay tayo sa ganitong motor. So, let's go! So yun guys, i-test na natin. I-test drive natin itong Rusi RFI 175 para ma-feel nyo rin no, kung ano nga ba, ano yung feeling pag i-drive na natin to. So ayun, gaya na sabi ko sa inyo kanina, nakatingkayad ako, 5'5" height na ako So ayan, so makapansin nyo, ayan, analog siya, then may digital. So bagong bago pa lang to guys. Kita nyo, 280 pa lang yung ano nyo. Ayan, may orasan tayo, 7:52 na. So ikot lang tayo dito. Ayan, check lang natin side mirror. Hindi ko pa napipili mag-jet ski. Pero yung pakiramdam na nag-jet ski ka, parang ganito yung position eh. Or pag nakasakay ka ng NMAX, first time kong magdala ng ganito or mag-drive ng ganito guys. Kaya pasensya na sa wind noise. Sarap. Napaka-relaxing oh. So ikot lang tayo dito. Then balik tayo. Yan, dami na kaya dito. Dami nagdo-break ko. Ayan, ang sarap sa pakiramdam. Bago lang ko guys.
ano, yung simbahan dito, diba? May mamasyal na dito dyan. Pero wala. Dami yung tao pagka ganito, Friday, Saturday, Sunday yan. Mga bikes. Wala sa birthday. So, yun. Sarap. Sana may magpahiram ng NMAX. Woo! Ang sarap. Alright. Yeah. So yun guys, so nagamit na natin siya, na-raise na natin. Shoutout kay Marquis sa Moto. Alright, so subscribe kayo sa kanya guys. So ayan guys, kung gusto nyo mag-avail or bumili ng ganitong klase ng motor, and punta kayo sa Pulang Lupa or sa any other branch ng Rusi, ma-avail nyo siya doon. Kaso nga lang ngayon yata kailangan ipa-reserve. Okay, so ayun siya, Rusi Motorcycle, sabot-sabot lang. Sabi nila Rusi Kadiri, pero sa ganitong motor okay na okay. So ayun siya guys, so Rusi RFI 175 goods. So yun guys, so tapos na nga natin review yung Rusi RFI 175. Alright, so shoutout kay Marquis sa Moto, and salamat tol sa pusong-kairat ng iyong Rusi. So sobrang solid yung ganyung klase ng motor, no? Pero dapat ano lang, so tamang alaga lang ang gagawin natin para yung ating mga motor ilagal. So sa 90,000 na may ganong klase ka ng ATV type, ATV kamukha ng ATV, tapos kamukha pa ng NMAX, diba? Parang napansin nyo yung NMAX sa ATV ngayon ewan ko lang ha. So yun guys, napakalupit ng napakalupit ng RFI 175. So yun lang, hindi na lang yan natin nakuha. Tuloy natin yung parking niya para mapakita natin kung gaano katuloy yung ganong klase ng motor. So yun lang guys, salamat sa panonood, and